Minsan, ang nangyayari, tumatagal din. Siyempre, unang-una, dinudumog na kami. Iba-ibang lugar na eh. Iba-ibang lugar. Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon, Lola Helen na pansiteria mga kanegosyo sa Marikina. Binigyan ng Michelin star. At ngayon, lalong dinudumog yung pansit ni Lola Helen mga kanegosyo. Ito, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Paano lumaki ang negosyong Lola Helen Pansiteria sa Marikina mga kanegosyo? Focus in one lang mga kanegosyo. Pansit lang mula simula ang tinda sa Lola Helen mga kanegosyo. Ang mahirap lang dito mga kanegosyo, hindi pamilyar sa scale up level 2 business model yung pamilya ni Lola Helen na nagsimula ng pansiteria sa Marikina. Ibig ko sabihin, hindi masyadong aware si nanay sa franchising, distribution, manpower, software, licensing. Matagal na yung Lola Helen mga kanegosyo. Kung ginamitan to ng franchising business model mga kanegosyo, lalong lalaki yung negosyo ng Lola Helen's mga kanegosyo. Proven na matagal nang kumikita yung negosyong Lola Helen, kaso hindi nila na scale up sa level 2 business model. Itong mga mahirap mga kanegosyo kapag hindi mo na scale up yung negosyo mo sa level 2 business model. Habang buhay ka lang na sa level 1, buy and sell, buy and sell. Kung kumikita, kung napapranchise lang ng Lola Helen yan mga kanegosyo, hindi na kumikita sa pagbebenta ng pansit lang Lola Helen mga kanegosyo. Kumikita na sila sa franchising fee. Malugi man o kumita yung magpa-franchise ng Lola Helen mga kanegosyo, yung franchising fee hindi na refundable. Automatic profit na agad yun. Kung na-scale up lang sana ng Lola Helen, hindi na lalo sanang lumaki yung negosyo mo. Siyempre, nagsimula mga kanegosyo, focus in one. Pansit lang mula simula. Merong community. Kung matagal nang kumikita mga kanegosyo at proven na taon nang kumikita, pwede nang i-scale up sa level 2 business model yan. Yan lang ang hindi nagawa ng Lola Helen Pansiteria mga kanegosyo. Hindi nila na-scale up yung negosyo nila sa level 2 business model. Siguro ngayon, familiar na sila. Pero, 10 years ago pa sana sila nagpaparanchise mga kanegosyo. Kasi proven na matagal nang kumikita yung negosyong yan. Kahit ako nakakain na dyan mga kanegosyo. Nung nag-aaral pa ako sa TIP Quezon City mga kanegosyo. Diyan ako graduate ng Marketing Management sa Technological Institute of the Philippines. Diyan ko rin naitayo yung una kong negosyong sari-sari store. At nung nagsisimula ako mag-sari-sari store, ang hindi ko alam ang sari-sari store, wala palang focus in one. At habang buhay akong reseller kasi hindi naman ako may-ari ng produkto or brand. Sa pagdinegosyo, napaka-importante ng focus in one. Tulad na lang ng Lola Helen Pansiteria. Focus lang sa isa. Pansit lang mga kanegosyo. Hindi dinagdagan ng spaghetti, champurados, sopas. Focus lang sa pansit mga kanegosyo. Araw-araw pansit. Lugi ngayon, may kita ngayon, pansit pa rin bukas. Focus in one. Napaka-powerful niyan mga kanegosyo. Siyempre, hanapin ang community ng mayaman. Scale up sa level 2 business model ng negosyo natin. At siyempre, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, huwag niyong kakalimutan ng paggawa ng original content dahil kasama na to sa pagtatrabaho natin bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, heart mo naman to, comment ka na lang din mga kanegosyo. Focus in one. Subscribe ka na rin sa akin. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan
humingi ng tulong or mag-pray mga kanegosyo. Kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.